yung alam naman po natin, talagang sobrang sumikat, sobrang naging laman ng social media, ng YouTube, ng Twitter, ng Facebook, ang mga pahayag ni Mon Tulfo. Diba, hinggil po dito sa pagsama ni Sara Duterte kay Laika Lopez na di umano ay magsyota, mga kababayan. Kaya ngayon, itong si Bato to the rescue. Galit na galit, mga kababayan, kay Mon Tulfo. At ang sabi nito ay masyadong malisyoso ang kanyang pag-iisip. Sabi ko nga bakit ganon? Mga kababayan, maraming mga pagkakataon si Sara Duterte, pero iba talaga yung nakikita natin di ba? May lights, camera, action. At itong napag-alaman pa natin, si Laika Lopez, hindi po totoo na may sakit. Dahil ayon po sa mga doktor, wala po siyang sakit. At kung napanood nyo yung video na siya ay nagwawala, nandun po si Laika Lopez. Ipapakita ko sa inyo bago tayo po tumungo dyan. Ito po. Sandali lang, isi-send ko lang. Ayan. Tingnan natin dito. Bago tayo tumungo dyan, papakita ko lang sa inyo. Ito kasi yung hindi nahahalata ng ibang tao. Nasabi nila, may sakit daw si Zulaika. But the reality remains the same. Lagi na lang yung ginagamit mo, GP. Hindi, ito po. Tingnan ninyo maigi. Itong picture na to. Kung si Laika Lopez, mga ka-GP Natics, ay may sakit talaga. Siguro naman, di naman kayo bulag, napanood nyo yan. Yang may malaking puwet na yan. Ayan. Diba? Ito. Hindi nyo ba nakikita? Ito. Ayan. Yan. Yang may... Oy, mali. Sorry. Ayan. Diba? Si Laika Lopez yan. Habang nagsasalita si Sara Duterte, mga ka-GP Natics, nagpunta siya doon sa likod. Hindi ko alam kung ano inaayos niya dito. Aircon ba? Dahil naiinitan ni si Sara. Ayan, tinitingnan pa ni Sara, Kasi, kung talagang may sakit ka sa iyong likod, hindi ka maglalakad ng ganyan. Diba? And the reason why daw na pumunta dyan si Sara, para i-assist itong si Zulaika dahil hindi niya kayang mag-isa, tapos may sakit daw, hindi naman physician, hindi naman doktor si Sara. 'Di ba? Isa siyang abogada na mukhang abogaga. Ayan, 'di ba? At sinabi rin mismo ng doktor, nagpumilit sila sa ospital. Sinabi ng doktor, she is fine. Walang problema itong si Laika Lopez. So sa madaling salita, ginagago na naman tayo nila Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, what makes this person so special? Na kailangan si Sara Duterte, isang vice president, ang tauhan niya ay kailangan puntahan niya. Sabi ng iba, yan ang totoo na leader. No man left behind. Wow! No man left behind, mga kababayan. Sabi ni Mon Tulfo, kaya ayaw niyang hiwalayan itong si Zulaika. Baka mamaya, alam nyo na, di ba? Ang sabi niya doon, and I quote, magjowa sila. Matagal ng balita sa Davao na ang dalawa ay may relasyon. Mga ka-GP Natics. Kaya ngayon, itong si Senador Bato po nagwawala ng husto. At ito ang kanyang sinabi. Napakamalisyosong tao. Bato de la Rosa slams Ramon Tulfo over Sara Duterte, Laika Lopez rumors. Sabi niya, De La Rosa slams columnist Ramon Tulfo for claiming that the Vice President Sara Duterte and her Chief of Staff Attorney Laika Lopez are lovers.
Wala akong pakialam sa tao na yan. Hindi ko yan binabasa. Oy! Galit na galit kay Tulpo. Baka naman may eksena ka rin. Umihimas-himas ka eh. Nakita namin, umihimas-himas si Bato. Ay, Bato! Si Bato mahilig ganun, ano? Hindi ko malaman, mga kababayan. Pati yung asawa ni Subiri. Kuniyakap pa. Kunwari, kakampi ka si Subiri. Kunwari, nagbibigay ng simpatya. Yung pala, bumaliktad din. Yun pala, pinagkanulo si Subiri. Ito. Ano ba sabi? Wala daw siyang pakialam, di ba? Hindi raw niya binabasa si Montulpo. De La Rosa slam Montulpo for being a malicious and claiming Duterte and Lopez are romantically linked. Masyadong malisyoso yung utak ng tao na yan. Ganito na nga ang sitwasyon ng mga tao, gagawan pa ng istorya na malicious. Mga kababayan, Tulfo also alleged that Lopez benefited from Duterte's confidential funds. Uy! Ala! Mga kababayan, ngayon ko lang ito nabasa, ha? Nagbe-benefit din pala si Zulaika? Daw. Bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa batasang pambansa detention facility? Sara cares so much for Lopez. She has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. Kaya nga sabi ng mga congressman, ayaw mong umalis dyan, ha? Talagang ginawa mong staycation ng Congress, hindi mo naman opisina yan. Ngayon, aalisin namin si Zulaika dyan. Tingnan ko lang kung sumunod ka. Diba? Pinigilan niya si Zulaika o ang Congress na ilipat si Zulaika sa Women's Correctional dahil di niya siguro kaya doon mag-stay. Na? Sabi ni Cory Tucker, rumor, Sara and Bato may anak daw. Naku, rumor lang yan. Ayaw ko munang patulan yan. Not unless kung merong maglabas ng mga article, no? Gusto po talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara Zulaika ay matagal na magkasintahan. Di ba ninyo nahalata? Sara is a dyke or lesbian, tomboy or AC/DC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae, siya ay bisexual. Mga ka-JP Natics, kung hindi totoo, very libelous, di ba? Marami ng mga atake itong si Montulpo, bakit ayaw niyong patulan? Kung totoo na hindi sila mga lovers, di ba? Ba't di niyo patulan? Ba't hindi niyo kasuhan si Montulpo? Otherwise, yan ay totoo. Di ba? Yan lang tayo nagtataka. At ito pa yung binitawan ni Montulpo na statement, mga ka-JP Natics. Bukod dyan, binanggit din ito, sinabi kung wala silang involved na pera ng taong bayan, at di sila public official, ay wala tayong pakialam sa relasyon nila. Nina Vice President Sara at Zulaika Lopez, yan ang sabi ni Montulpo na kanyang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Kung hindi sana sila public officials, ay wala tayong pakialaman kung magpumpyangan sila. Diba? Ben Spars, yan ba ang work ng BP? Caretaker, sayang ang pera ng taong bayan. Anong ginagawa nila sa hospital? Yung banat ni Montulpo, wala tayong pakialam. Totoo naman eh. Diba? Reality, mga kababayan. Wala tayong pakialam kahit magpumpyangan sila dyan. Kahit magjowa pa sila, kahit saan sila makarating, kahit sa impyerno pa, wala tayong pakialam. Ang may pakialam tayo tungkol sa confidential funds dahil pera yan ng taong bayan. At halatang-halata naman ng lahat ay eksena lang, drama lang. Biruin mo, sabi nila may sakit, kaya kailangan puntahan. Tumatayo, ayan yung puwet, oh. Tapos nung may wala pa yung camera, nagpaalam kay General Torre, pwede ba, camera, i-release natin? Dali-dali, bago hiharap sa camera, iyak na. Diba? Meron pa ata narinig doon. Nakita ko yung video ni JDB. Maliwaliwanag ng konti yung sound. Ang sinasabi ni Zulaika, mahal. Huwag mo akong iwan.
Sabi ni Beatrice, mahilig kasi sa ice cream at cake si Fiona kaya laging hyper, spoiled brat. Sabi naman ni Edita Zepdin, good morning Sir GP, watching from San Mateo Rizal. Good morning po sa inyo dyan. At Delta Gamisla, may cut pala. Gunting. Oh. Mga kababayan, I don't know pero napakaliwanag talaga nung sinabi ni Zelaika doon sa video ni JDB. Sabi niya, mahal, wag mo akong iwan. Ganun ba ang tawag doon sa isang taong boss mo? Mahal? Di ba dapat, boss, wag mo ko iwan. Vice President BP or BP, wag mo akong iwan. Pero iba yung narinig ko talaga, mahal eh. Oh. At isa pa, palagay ko mga kababayan, ulitin ko lang, ine-emphasize ko, itong mga to, kaya todo bantay kay Zelaika, baka mag-alagarma ito. Dahil babae pa rin ito. Sa hina ng babae at hindi naman sila parehas ng personality ni Sarah. Sarah is very strong. Very strong personality pero may toyo. 'Di ba? Pero si Zelaika, tingin ko pag nagipit ito, magsasalita. Kaya to the rescue itong si Sara Duterte, baka mamaya may bombang pasabugin. What do you mean by bomba, GP? Is that a normal bomba? Hindi po. Ang ibig sabihin, baka lahat ng nalalaman nito, as per Montulpo, nakikinabang ito sa confidential fund. So, ibig sabihin, marami itong alam. Being noong si Sara ay mayor, siya ay city administrator. Ibig sabihin, little mayor. So, maraming nalalaman. Ngayon, nung naging vice president si Sara, siya ay chief of staff ni Sara. Marami pa ring alam. Diba? Eh ngayon, mga ka-GPnatics, mukhang tuwan-tuwa ngayon yung mga magsasampa ng impeachment laban sa kanya dahil kompleto na at nagbibigyan na ng linaw ang lahat. Diba? Yung ginagawa ni Sara sa pagiging pikon niya, lalo silang nalalaglag. Kahit anong paglilinis mo ngayon, ipasa sa iba ang blame kay Lalisa. Wala ka namang patunay. Asahan namin mamaya sa Kongreso na ilalabas ninyo yung ebidensya na sinasabi that came from Liza. Sige nga. Edita Zepdin, Sir GP, pakibati ang Mr. ko, si Franklin Zepdin. Birthday niya bukas, petsa 26 ng November. Alright. Hay nako, mga kababayan. Happy birthday po in advance kay Sir Franklin Zepdin. Happy birthday po sa iyo. Happy 70 years birthday. Mabuhay ka po hanggang gusto mo, ha? Enjoy your birthday po, sir. Sana umabot ako ng ganyan or lumagpas pa. Diba? Lady Frank, maraming alam si Attorney Todo Bantay si Sara. Exactly. That's my point. Mayumi Tolentino, may Bato, may Amore, may Lopez. Hindi kay Amore, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala kay Amore. Script lang yan ng mga nag-content dyan for the views. Wala talagang katibayan. Kita nyo ngayon, plakda na si na pangalan nun, si Epipanyo. Paano? Gumanong ganon. Di ba? Nung nakaraan, di ba nanghingi ng tulong kay Martin tungkol sa generator. Gusto cash. Tapos nung hindi napagbigyan, bumaliktad. Tapos nung bumaliktad na naman. Diyos ko. Sabi ni Ederlyn Malabanan, bakit nakayakap ng mahigpit? Ewan ko po, nagdadrama. Sabi niya, mahal, wag mo akong iwan. Diba? Lights, camera, action nga po to get the sympathy. Para gusto nila kasi, mga kababayan, magmukha silang biktima, magmukha silang kawawa. Ito, may paparinig pa ako sa inyo out of the topic na to, kasi tatlo lang yung topic natin, pero ipaparinig ko yung binanggit dito ni Ronald Llamas. Hindi ko na lang ipapakita yung video kasi taga ABS-CBN ito eh. Mga GPnatics. Wait lang. Alisin muna natin si Sara Duterte.